Bitiw siya sa kanyang posisyon sa gabinete dahil sa delikadesa matapos na madawit ang pangalan nito sa insertion sa 2025 national budget. Ang himutok po nitong si Bersamin, sana raw ay sinabihan muna siya ni Palace Press Officer Claire Castro ng magiging anunsyo ng Malacanang bilang kortesiya at hindi yung siya pa yung huling makakaalam na nagbitiw na pala siya. At sa harap nito, mari namang pinabulaanan ng dating ES o Executive Secretary ang paglutang ng pangalan o kanyang pangalan bilang mastermind umano sa nadiskobring bilyon-bilyong pisong budget insertion. Kunin natin ang mata natin sa Malacanang, ang kanyang report sa live na report na yan ni TJ Mendoza. TJ. Alex, kung nung Lunes ay Bersamin out recto in, ngayong Miyerkules ay tila may pasaring at banat si dating Executive Secretary Lucas Bersamin. Accepted the resignations of Executive Secretary Lucas P. Bersamin and Department of Budget and Management Secretary Amena Pangandaman. Both officials respectfully offered and tendered their resignations out of delicadeza. Lunes ng hapon nang sabihin niya ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nag-resign na daw si Executive Secretary Lucas Bersamin out of delicadeza para magbigay daan na rin sa mga investigasyon sa mga anomalyang flood control projects kung saan dawit ang kanyang opisina at pangalan. Pero ngayong araw lang, kasi sinabi na lumabas na basa ko na lang I resign out of delicadeza. Masarap pakinggan yung out of delicadeza. Pero hindi naman totoo yan. Hindi ako nag-resign. The only letter that I sent regarding my position na wala na was that letter I signed yesterday late afternoon. Na sinabi ko, I bow to the prerogative of the President. Sa bibig na mismo ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin nanggaling na hindi ito nagbitiw sa pwesto. Taliwas yan sa anunsyo ng palasyo. Somebody, a close friend of mine, at least as far as I know, called me up in the morning, mga siguro before 12 o'clock, to tell me na I am to leave as Executive Secretary, exit na ako. So sabi ko, walang problema yan. I will accept that because I'm only serving at the pleasure of the President. Naiintindihan ni Bersamin na President's prerogative o nasa pa siya ng Pangulo kung mananatili ito sa kanyang tungkulin bilang Executive Secretary. Aniya, nakausap pa nito si Pangulong Bongbong Marcos Lunes ng gabi matapos ang anunsyo ng palasyo na nagbitiw na siya sa pwesto. Hindi nito ibinahagi ang napag-usapan nila pero I felt bad somehow, but I am not going to waste time worrying about the nuance or the way they did it because maybe they were also under instruction or given the impression na mayroon akong resignation. I cannot blame them for that. Hindi na daw tatanungin ni Bersamin si Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez at Palace Press Officer Yusek Claire Castro ukol sa pahayag na nag-resign na siya out of delicadeza. Pero si Bersamin, i-dispute daw ang pahayag ni Yusek Claire Castro na aniya ay hindi totoo. Dagdag pa ni Bersamin, sana man lang ay sinabihan siya ni Yusek Castro sa magiging pahayag ng palasyo bilang kortesiya o courtesy sa kanya at hindi yung siya pa ang huling taong makakaalam na nagbitiw na pala siya sa kanyang tungkulin bilang Executive Secretary. Samantala, mariing itinanggi ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin ang paratang na ipinupukol sa kanya nang mapangalanan siya ni Senator Panfilo Ping Lacson na siya ang bahala sa 52 billion peso worth of insertions sa 2025 national budget. Yung Office of the Executive Secretary does not have anything to do with insertions or budget. Our own budget, yun ang sinusubmit namin. Pero yung makikialam kami sa budget ng ibang agency, hindi namin ginagawa yan. Nakuha daw ni Senator Ping Lacson ang impormasyong yan sa naging pahayag ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo kung saan natukoy din ang pangalan ni DepEd Undersecretary Trig Olaybar at ang kamag-anak ni dating ES Bersamin na si Presidential Legislative Liaison Office Chief Adrian Bersamin. Alam mo si Adrian, parang apo ko yan parang kung anak yan. Tinutulungan ko na yan at tinutulungan niya ako. Mabait na bata yan. Hindi yan yung you cannot expect him to do anything na
hindi utugma sa nakakataas sa kanya. Sabi ni dating ES Bersamin, kung may ebidensya naman ani ang mga pahayag ni Senador Panfilo Lacson, irerespeto naman niya ang mga ito, pero kung batay lang ang mga ito sa kwento ni Resign ako Bicol Representative Saldico at ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, hindi daw dapat ito paniwalaan kaagad.